For today's video ay sipagsipagan ng person at maglilinis nga muna tayo ngayon ng kauntian. Marami nga pong nagsasabi na magpa-house tour naman daw ako. Eto nga pong bahay namin ay hindi ko naman talaga sariling bahay kundi ito'y bahay ng aming mga magulang. At hindi po ito katas ng Israel kundi ito'y katas ng paghihirap at pagsisikap ng aming mga magulang sa pamamagitan ng kanilang pagbubukid. Pagsasaka nga ang pangunahing hanap buhay ng aming mga magulang. At dahil doon ay nakapagtapos kami ng aking mga kapatid sa pag-aaral. Habang ang nag-aayos ako dyan ng upuan, ay sabi ko sa aking bunso ay tulungan niya ako at isasama ko siya sa video. Abay, ang sabi ba naman ay wag na daw at baka daw sabihin ng mga nanonood ay bayang gwapo naman ng iyong anak. At natawa nga ako sa kanyang sinabi. At sa aking nga mga anak ay marami din nagsasabi na ang aking nga kamukha ay ang aking bunso. Dalawa lang naman ang aking anak at pareho silang lalaki. At eto naman ang aming makulit na alaga na si Sky, magse 7 months pa nga lamang yan. Libangan at pangtanggal stress nga din yan dito sa bahay kapag may alagang aso. Napakasimple nga lamang ng buhay namin dito sa aming probinsya. Tahimik at iisa nga lamang din ang aming kapitbahay at yung aking kapatid na panganay. Malayo kami sa mga kabahayan at mga kapitbahay kaya naman sanay na sanay ako kahit nasa loob lamang ng bahay at hindi lumalabas. Kaya naman nung kabataan ko ay wala ako masyadong nakakahalubilo na ibang tao o nakakalaro ng mga kaedad ko. Bunso nga ako sa aming magkakapatid at iisa lamang ang aking kababata na pinsan ko at malayo pa nga sa aming bahay. Kaya naman kahit nasa bahay lamang ako buong maghapon na hindi ako naiinip dahil sanay na nga ako simula pagkabata pa lamang. Pero ngayon may mga anak na ako ay kailangan din naman gumala pa minsan-minsan para maipasyal sila at makapagbanding din kami. Kaya naman kapag umuwi ako ng Pinas para magbakasyon ay tinataon ko din na wala silang pasok at bakasyon sila. Para araw-araw ko silang makasama at mas mabigyan ng oras. Ayan nga't kamamarites ko ay malapit na din ako matapos mag-map dito sa terrace. Dito nga sa amin ay napakainit din at kahit nga bagong ligo ka ay talaga naman tatagaktak din ng pawis. At eto nga ang aking bunso ay nagre-request at mag-milk tea naman daw kami for today's video. At nahihiya pa nga at sabi wag ko daw siyang i-video. At ayan nga't na-reject pa ang lagay ko ng mga unan sa mga upuan at hindi daw yun doon nakalagay. Kaya naman inayos niya ulit at yung iba nga ay walang unan at itinago daw ng ina. Ay siguro ay itinago para hindi magdumi kaya ilan lamang yung nakalabas. Dito nga sa amin ay wala kaming kasambahay kaya naman ang paglilinis ay hindi din araw-araw. Buti na nga lamang at simentado na din yung daan dito sa amin at nung hindi pa nga ay tunay naman na napakaalikabok. At ang dumi nga na hindi nga din nawawala dito sa loob ng bahay ay ang ipot ng mga butike at ibon. At eto naman ang aking panganay na anak na si Kuya Bob at nagre-request nga din na magpa-milk tea daw. Food is life nga din ang aking mga anak para lamang ang aking alaga na si Nili. Ito nga sa amin sa Candelaria ay napakadami na din ng mga tindahan at mga kainan na pwedeng pagpilian. Hindi katulad ko nung panahon ko na bata pa ako na kahit Jollibee wala nga dito sa aming bayan. At naalala ko pa nga nung bata pa ako na kapag magkakasakit lamang at ay pa-check up sa San Pablo ay doon pa lamang nakakatikim ng Jollibee. Hindi katulad ngayon ng mga bata na kapag nag-crave ay talaga namang napakalapit lamang at napakadaming pwedeng pagpilian na nga dito sa bayan namin sa Candelaria. At syempre natutuwa din naman ako na kahit paano ay naibibigay ko ang mga gusto ng aking mga anak. Dahil nung panahon ko, hindi ko naman naranasan yung mga ganung bagay dahil hindi naman kami lumaki sa karangyaan. Simple nga lamang ang aming buhay noon at naalala ko pa nga ay nakatira kami sa bahay na sa wali lamang ang dingding. Yung pang ilalim ng bahay ay may silong at ang sahig namin ay kawayan lamang. At sa aming maliit na salas noon, ang aming pinakasahig ay lupa. Kaya naman sobrang proud din kami sa aming mga magulang nung panahon na walang-wala ay nairaos kaming mga magkakapatid. At ngayon naman dahil sa sipag at tiyaga nila ay mas nakakaraos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Parehong grade 6 ang natapos ng aming ama't ina at masasabi ko na talaga namang ang kahirapan ay hindi hadlang upang magtagumpay sa buhay at marating ang iyong mga pangarap. Basta may sipag, tiyaga at diskarte sa buhay at syempre kailangan ay samahan ng tiwala at pananampalataya kay Lord. Kaya din nga ako nakarating ng Israel dahil sa aking mga magulang dahil sa kanilang pinansyal na suporta. Kaya naman walang hanggang pasasalamat din sa aking mga magulang sa kanilang suporta, pagmamahal at pag-aalaga sa aking mga anak. At sa mag-asawa din ng aking kuya dahil sa pag-asikaso din nila sa aking mga anak. Kaya naman habang nasa malayo ako at nagtatrabaho sa Israel ay kampante ako na nasa maayos na kalagayan ng aking mga anak. Kami nga mga OFW ay gagawin lahat ng sakripisyo para sa kinabukasan ng pamilya lalo tigit sa kinabukasan ng mga anak. Napakahirap ng nasa malayo, panahon na kailangan ka ng pamilya lalo na ng mga anak ay wala kang magawa. Andyan yung mga panahon na nagkakasakit ang aming pamilya lalo na ang aming mga anak na kami mga OFW ay wala sa kanilang tabi para maalagaan sila. Andyan yung iba't ibang klase ng okasyon na dapat kasama mo sila pero nasa malayo ka para magtrabaho. Mga okasyon sa school ng iyong mga anak na wala ka, graduation day, recognition day at kahit nga man lamang family day ay wala ka din. At sa tulad ko na isang OFW at isang ina, abay nalulungkot din naman ako para sa aking mga anak. Ayan nga't napahaba na ang aking marites at nandito na nga ako sa terrace namin sa itaas. Makulimlim nga ng araw na yan kaya naman hindi kita yung bundok Banahaw. Dito nga sa amin, kaliwat kanan ng bilad na ng palay, kaya naman kapag summer ay mas lalong ramdam mo yung tindi ng init. At pagkatapos ko nga maglinis ng bahay ay bumili ng merienda ang aking anak na panganay.
Food is life nga at isa din yan sa pinaka-banding namin ang kumain. Simple nga lamang ang buhay namin dito sa aming probinsya at masaya na kami kahit sa ganyang paraan ng pagsasama-sama. Yung iba kailangan mayaman kami pero ang totoo ay hindi po, nakakaraos lamang po kami sa pang-araw-araw na pangangailangan. At kahit paano ay nabibigay ko din ang mga gusto ng aking mga anak kahit paminsan-minsan. Ayan nga, tinawag ko na din ang aking pamangkin na naglalaro sa cellphone at ang sabi ko nga ay kumain na din. Dalawa nga lang ang pamangkin ko at pareho silang lalaki at yan lamang ang pinakabata na laging kalaro ng aking mga anak. At eto naman yung in-order namin na milk tea sa Monkey's Tea at first time ko nga nakatikim ng flavor na yan na taro. Ilang beses pa nga lamang ako nakakatikim ng milk tea at sa ngayon ay yan ang pinaka-favorite na flavor ko. Dumating na nga din ang aking asawa at may dala din ng merienda ang aming paborito na tokneneng, kwek-kwek at chicken proben. Ay tunay naman na food trip at busog na busog din kaya naman happy tummy ang lahat. Marami po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi.